Bluetooth mode. Sige, introduction ko lang. Tapos, ito na ako. Una, tayo muna. At tapos, prayer. Tapos, tawagin ako lang. O, magsasalita ako lang. Father God, salamat Lord. Salamat po sa iyong kalakasan na patuloy niyo walang kalusan. Hindi kami mangaral ng isang tao. Lord, gabayan niyo po kami. Tulungan niyo po kami, O Diyos, na buong katapatan namin matakagad sa tao. Ikaw po ang magluto, Panginoon, sa mga tao sa aming kapaligiran. O Diyos, na Lord, sila po ay magkaroon, Panginoon, ng kaisipan, O Diyos, na ang salita mo, O Diyos, ay matanggap po nila ang Diyos kapalang Espiritu para sila po ay tutuin at mapakinggan ang iyong salita, O Diyos. Bigyan nila ng importansya, O Diyos, sa mapakinggan ito at magkaroon sila ng pagkaunawa at sa pamamagitan nito, O Diyos, ay magkaroon sila ng pagkakalipod sa kanilang kasalanan
balik sila. Lord sa inyo, O Diyos. Salamat sa iyong kabutihan. Yes, Panginoon, si Pastor Arnel, Panginoon, Diyos, sa umaga nito, Panginoon, huwag na muna sa aming gagawin, sa aming sasabihin. Anoint us, Lord God, in the name of Jesus. And whatever the work of the enemy, Lord God, we rebuke and we curse in the name of Jesus all the power of darkness in Jesus' name. And all the cloudiness of mind, Lord, ang gusto mo, ang kapigasan ng puso ng Diyos. Salamat po, Diyos, sa iyong kabutihan. Ito po ang isang magdalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Diretso lang eh. Dapat may kaharap tayo. Diba? Video na natin. Parang tumempo pa. Tumempo ka pa. Gusto mo, Pastor, ito ang ano na to. John 3:16 na natin. Ikaw. Paliwanag ko yan. Tapos, ako na sa ila. Ikaw, bahala ka kung anong ano sa'yo. Kung anong bibig sa'yo. Testingin mo yung mic, Pastor. Hello. Hello, mic test sound. Praise God. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po sa taga San Jose. Muli, nandito po kami upang mapangaral po ang salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos po ay napakahalaga na mapakinggan, marinig sa saan mang sulok ng mundong ito. Sapagkat ang salita ng Diyos mahalaga na maunawaan ng bawat isa na tayong lahat ay nangangailangan at kailangan natin si Jesus sapagkat sa Kanya lamang nagmula ang kaligtasan. Wala sa sinuman at wala sa anumang grupo ang kaligtasan, kundi ay nasa pangalan lamang ni Jesus. Kung gaano po kamahalaga at kung gaano kamahal ng ating Panginoong Diyos ang lahat ng tao. Kung kaya ay Kanya pong sinakripisyo ang Kanyang bugtong na anak upang ang sinumang lumapit, sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi po sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa mundong ito ay ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi na mapahamak. Totoo po mga minamahal na ang sinabi sa Biblia kung gaano kamahal ng Diyos ang sanlibutan o ang taong naninirahan sa mundong ito o ang taong nabubuhay sa mundong ito. Kung kaya ay ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak na si Jesus mamatay sa krus ng Kalbaryo.
upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi na mapahamak. Ano po ang sinasabi sa Biblia? Ang kapahamakan na tinutukoy po sa John 3:16, kapahamakan po ng dagat-dagatang apoy ng impyerno. Yun po ang katotohanan. Lahat po tayo, ikaw at ako tayo po ay pupunta ng impyerno o ng dagat-dagatang apoy. Lahat tayo ay makasalanan at karapat-dapat po tayo roon mapapunta. Sapagkat ang sabi sa Bible, ang lahat ay nagkasala at hindi nakarating sa kalwalhatian ng Diyos. Walang matuwid, walang kahit isa. Sabi po sa Romans chapter 3 verse 10, wala po matuwid sa harapan ng Diyos. At ang sabi po sa Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Subalit, ang regalo ng Diyos ay ang buhay na walang hanggan. Katulad ng binanggit ko, lahat po ng tao ay mapapahamak sa dagat-dagatang apoy dahil sa kasalanan. Kasalanan na ating namana kay darat iba. Kasalanan na araw-araw natin ginagawa. Lahat po tayo ay karapat-dapat sa impyerno o sa dagat-dagatang apoy. Subalit may magandang balita. Mahal ka ng Diyos. Kung kaya ay binigay niya ang kanyang buntong na anak. Ang sabi, ang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang buhay natin sa mundong ito ay napakaikli lamang. Pwede ka mabuhay 60, 70 years o hanggang 100 kung gusto mo. Subalit, may limitado lang. May hangganan lang. Hindi ka aabot hanggang 100 at ikaw po ay mawala sa mundong ito. Pagkatapos nito, mga minamahal, isa lang o dalawa lang maaari mong pupuntahan. Isa lang. Ikaw ay pwedeng pupunta doon sa heaven. Ang kondisyon doon ay tanggapin si Jesus para ikaw ay mapupunta doon sa heaven. Subalit, ang isa pang pwede mong kahinatnan ay pupunta ka sa impyerno o sa dagat-dagatang apoy kung ikaw po ay inireject mo ang salita ng Diyos. Mamili po ang bawat tao. Hindi po, maaring hindi po ito seryoso sa iyo. Subalit ang salita ng Diyos ito po ay punong-puno ng katotohanan. Seryoso po ito, mga minamahal. Mahal ka ng Diyos at nais niyang maranasan mo ang kaligtasan na nanggaling kay Jesus lamang. Wala sa anumang reliyon, wala sa anumang sikta, kundi ay kay Jesus lamang. Kami po nangangaral ng salita ng Diyos, wala pong anumang kapalit ng aming pangangaral ng salita ng Diyos. Hindi kami humihingi ng anumang pera o anumang bagay sa aming pangangaral. Subalit amin pong pinangangaral ang salita ng Diyos, ito po ay libre. At nais po ng Diyos sa oras nito ay bigyan mo ng halaga, bigyan mo ng pansin ang salita ng Diyos. Kung bakit kami po ay naparito, hindi sa anumang bagay, kundi ang ipangaral ang salita ng Diyos, ipangaral ang kaligtasan na ibinigay ng ating Panginoon. Ito po ang katotohanan. Mahal ka ni Lord, mahal ka ng Diyos, kung kaya po ay pinaparating sa iyo ang mensaheng ito. Ang buhay ng tao po, napakaikli, katulad ng sinasabi ko mga kapatid. Alam niyo po ba, mga minamahal, 155,000 ang namamatay araw-araw sa buong mundo. 155,000 a day ang namamatay. Yun po ay ayon sa statistic, sa world statistic, mga minamahal. Marami pong namamatay. So sa bilang na yun mga kapatid, ay napakarami po pupunta sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Libo-libo, milyon-milyon.
isang buwan, milyon-milyon ang pumupunta doon sa dagat-dagatang apoy. Paparusahan po lahat na yun. Kung babasihan po natin ang Biblia, ay napakakunti lamang ang tumanggap sa ating Panginoon. Kunti lamang ang kumikilala sa ating Diyos. Subalit mga minamahal, marahil sinasabi mo sa iyong sarili, kilala mo si Lord. Ang problema, wala ka pong tunay na ugnayan sa Kanya. Hindi mo siya tunay na tinanggap sapagkat nanatili ka sa buhay mo ngayon. Mahal ka ni Lord mga kapatid. Sa oras nito, kung nais mo po magkaroon ng ugnayan sa Panginoon, kung nais mo po magkaroon ng katahimikan ng iyong buhay, magulo po ang buhay, magulo po ang ating panahon mga minamahal. Subalit nais ng Diyos sa oras nito ay magkaroon ka ng kapayapaan. At ang kapayapaan na ito ay matagpuan lamang kay Jesus at wala na sa anumang grupo. Ang kapayapaan ay nanggaling sa Diyos at ang kapayapaan na ito ay si Jesus lamang. Sapagkat siya ay hari ng kapayapaan, prinsipe ng kapayapaan, ang ating Panginoong Hesukristo. Kapag tanggapin mo ang ating Panginoong Hesukristo, ay magkaroon ka ng tunay na kapayapaan. Sa Kanya lamang matagpuan ang tunay na kapayapaan, mga kapatid. Magulo po ang ating daigdig, magulo po ang ating kapaligiran, wala pong katahimikan, at ang daming sigaw ng napakaraming tao, kapayapaan, kapayapaan. Subalit wala pong kapayapaan sa sinumang tao na walang Kristo sa puso. Ang kapayapaan ay nanggaling at nagmumula lamang sa ating Panginoong Hesus. Kaya sa oras na ito po, ako po ay manalangin para sa inyo. Marahil hindi mo kayang tanggapin ang Panginoon